Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ano po kaya ang makikita natin? Tingnan po natin. Okay. Basahin po natin mabuti. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Sa totoo lang po, ang taong ito ay punong-puno ng kaguluhan, ngunit ina-avoid niya lang po yung mga conflict sa buhay niya. Sa totoo lang po, ngayon ko naiintindihan kung bakit po lagi kanyang naiisip, kung bakit lagi ka po nitong nakokompara sa third party. Yung third party po kasi is somehow malungkot po ang pagkabata niya, malungkot ang growing up stage niya. That's why masayang-masaya po siya na siya ay nakakakuha ng atensyon, nakakasira ng relasyon, at ugali na po ng third party nyo ang manira ng relasyon. Siya po ay sanay na sanay po, sanay na sanay po siyang manira ng relasyon. Pinagsisiksikan po, pinagsisiksikan po ng third party ang sarili niya dito sa person na to, Talagang sabi ko nga po sa iyo, napaka-desperate po nitong third party niyo, Somehow hindi niya po maintindihan bakit po niya pilit na pinagsisiksikan yung sarili niya kahit po alam niya na ikaw po ay ikaw po yung mahal. Ikaw po yung nasa isip niya. And somehow, ginagamit lang din po siya ng person nyo para po, maisip mo po na hanggang ngayon ay masaya siya, okay siya. Pero the truth is, hindi po, Kahit may feelings sa new relationship, ikaw pa rin po ang laman ng isip nito. Leaving home, moving forward, iniwanan ka po niya, nag-move on siya with his or her life, pero ang isipan niya po ay nasa iyo. Kung bakit po ito palaging nagpo-post or bakit po ito palaging pinaparamdam niya na happy siya, it is because po, it is because
talaga pong nakikita ko po ay gusto niya pong makarating sa'yo, no? Sinasadya po ng person mo na makarating sa'yo, na siya po ay masaya, na siya po ay okay. Talagang sinasadya niya pong saktan ka, and somehow talagang pong masaya siya pag nakakakuha siya ng balita sa'yo na nasasaktan ka o hindi ka okay. Yan po ang person nyo, no? Masyado po siyang sadista. Why? Because ang feeling niya po nakakakuha siya ng atensyon. Wala pong pagmamahal akong nakikita na malalim na pagmamahalan between your person and the third party, no? Medyo mababaw po ang nakikita ko dito, no? They are just using each other. Hindi po ito yung tipo ng taong tatagal sa isang relationship. Oh my God. That there will come a time na isa sa kanila ay aalis sa bahay at magdedesisyon ng hiwalayan. No, darating po ang oras na yan. Kung akala mo po ngayon ay they are so much in love, well, hindi po yan totoo. Ayan, no, there will come a time that there will be loss and separation, no. Darating po sila sa araw na ito na sila po ay maghihiwalay at sila rin po ay magkakabisitan, magkakalabasan ng baho, at talagang tatantanan po nila yung mga pagpo-post nila ng ganyan. Just listen to your intuition, no? Malakas po ang intuition mo, ang gift of instinct mo, sobrang malakas po. Kaya there will come a time, mararamdaman nyo po na yung third party, si Chabilitang Palaka or si Shokoy, sa totoo lang po, ay magrarant sa FB. There will come a time na malalaman nyo po na talagang nagrarant din siya sa FB niya na ang manluloko, may mga hugot ito, no? May mga hugot po ito na yan ay mararanasan at makikita nyo po, no? For all you know, no, hindi nyo po alam na baka nga, no, na baka nga po hindi nyo po masabi na baka mamaya nakikinig din po sa akin yung Chabilitang Palaka nyo. May nangyayari pong ganyan, ano? Dalawa po silang nakikinig, and somehow tinatablan po din yung Chabilitang Palaka na siya yun. Last time, sa totoo lang po, pinapakita niya po na siya pa rin ang matatag, yung person nyo, no? Na siya pa rin yung matatag sa inyo, na siya yung hindi nasasaktan, na siya yung lahat-lahat okay, no? Pero sa totoo lang po, talagang ayan, no, masakit po para sa kanya, no, masakit talaga para sa kanya yung mga nangyayari ngayon. Hindi niya lang po napapahalata. Somehow this person is really longing for you, no? Kaya lang po sa nakikita ko dito, marami pa po itong magiging karelasyong iba na papalit-palit na walang direksyon, no? Walang direksyon, pero ikaw at ikaw pa rin po ang hahanapin nito. Lahat po ng magiging relasyon niya is work without result. Wala po, magkakatamaran lang din po sila sa totoo lang. Machichismis po na yung person nyo ang may problema because palipat-lipat po siya ng relationship, no? There is this weakness and manipulation. Sa totoo lang po, minana-manipulate niya po yung mga bagay-bagay, no? Gusto niya pong maisip mo na kawalan mo siya. Pero ang totoo lang po, kawalan ka niya, no? Alam niya po sa sarili niya na kawalan ka niya, and somehow, hindi niya po matanggap sa sarili niya na ayan ang nangyari sa kanya, no? Hindi niya po matanggap sa sarili niya na somehow, siya po ay sobrang naaapektuhan sa pagkawala mo. Pilit po niyang nilalabanan, pilit niya pong pinapamukha na okay lang siya, pero the truth is, hindi po siya okay, no? Hindi po siya okay na okay. Sa totoo lang po, hindi po siya okay. Nahihirapan po ito, at sa totoo lang po, hindi niya po alam kung paano at saan siya magsisimula, no? Na maging okay. Somehow he is just going with the flow. Nasasaktan po ito, pero wala po siyang magawa kung hindi umasa isang araw na magiging okay ang lahat sa inyo,
na kayo po ay magiging babalik sa dati, na kahit na may lamat na ay pilit po kayong pagtatagpuin ng tadhana, at from there kayo po ay magkakausap at magkakaayos. Oh my God, ayun sinasabi ko, there will come a time na gusto po nito mag-reach out sa inyo. Magre-reach out po ito sa inyo balang araw, no? Pag talagang visit na po ito, nagkabisitan na po sila, talagang siya ay lalapit sa iyo. Whether you like it or not, lalapit po sa iyo ang taong ito. There is failure here, no? May failure po ako nakikita, at saka may mga taong nawalan ng trabaho. Maybe your person or your third party po ay nawalan ng trabaho or nabawasan ng trabaho. Tower in reverse, no? Pinipilit niya pong i-avoid lahat ng disaster. May takot po itong mag-suffer, may takot po itong magpatuloy ang mga negative vibes sa kanya, at may takot po ito talaga sa totoo lang na makarma po siya, at wala po siyang magawa kung hindi makarma. Somehow, maganda ang takbo sa iyo ng buhay, no? Kahit papano, you are surviving. Nakaka-survive ka po sa buhay, at talagang you are protected by the divine universe, no? Ayan, no? Oh. Sa totoo lang po, sa nakikita ko din dito, there is clarity, no? Gusto niya po, nakikita niya po na nakaka-recover ka na may improvement yung buhay mo, pero somehow gusto niya pong pakita sa iyo, gusto ka po niya talagang i-convince na ikaw yung may problema, ikaw ang nag-push sa kanya sa ganito. Para saan? Para dalhin mo daw po yung guilt feeling, at hindi mo daw po siya makalimutan. Naiisip niya po yung mga happy memories nyo, pero dahil sa nangyari, sa mga nangyari, parang pilit niya pong kinakalimutan, pero hindi niya rin po kalimutan, ano? Talagang pinipilit niya po na maging happy, pinipilit niya pong kalimutan ng mga bagay-bagay, pero sa totoo lang po, hindi niya po magawang kalimutan ka, no? At sabi sa inyo, lalo na no, pag nahuhulihan ito yung third party, ugali na ng third party ang manira ng relasyon for her or his own agenda, no? May sariling agenda to, and not because of love. Let me remind you, and may I repeat this to you, maninira po siya na relasyon not because of love, but because of his or her personal agenda, no? Ikaw po, pumubuti po ang pakiramdam mo as days goes by, nakaka-survive ka po, nagiging okay po yung pakiramdam mo, and somehow naiisip mo pa rin po siya, pero may mga times na hindi na ganon kasakit. You are surviving already, no? Parang meron na pong paglilinaw sa isip mo, at sa totoo lang, tatapatin kita, pag bumalik nga sa iyo to at medyo okay ka na, magdadalawang isip ka na po kung gusto mo pa ba ito o ayaw mo na. There is this teamwork and collaboration. Sa totoo lang po, sa nakikita ko po dito, ay may nakikita po akong pag-iisip sa pagsasama nyo, no? Naiisip niya po yung pagsasama nyo, and somehow nakukumpara niya po na iba kang klaseng babae dito sa iba kang klaseng babae o iba kang klaseng lalaki, no, sa kanilang partners ngayon. And somehow nabubwisit po ito, no? Bisit na bisit po ito pag nababanggit mo po yung babae or yung lalaki, because parang somehow sinasabi niya po na sinasampal mo pa raw siya sa katotohanan, ano? Maybe hindi po siya nagkukwento sa iyo, maybe na pagka binabanggit mo to, ito ay naiirita, no? Napipikon at sinabing wag ng pag-usapan, etc. because napapahiya po sila, not sa iyo but sa sarili po nila, na ganito pong babae o klase ng babae ang kanilang
nagustuhan o ang nakatukso sa kanila, no? Parang how ang layo po, ganun na lang, no? Ayoko nang mag-ano pa. So, ang layo po, no? Ang layo po talaga, no? Kaya sa nakikita ko po, very pikon ito pagka nababanggit nyo po ito o napapag-usapan nyo po, no? So that's it. Alam po talaga ng person nyo na iba po ang ugali ng babaeng o lalaking ito. Ugali na po nito ang manila ng relasyon for his or her own agenda, no? Yan po ang nakikita ko para sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa aking channel, na kahit sa sobrang dami na pong naglalabasan na tarot card readers, nagsusulputan po talaga, and I'm happy po, no, na you are still looking for my channel at hinahanap niyo po ang aking channel, at maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako mako-contact. That's my only official and legit FB account. Ayan. And sana po ay i-follow nyo na rin po yan, because I do random calls to my subscribers, to my followers, you know, kahit po random lang po yun. Tinatawagan ko yung mga bagong subscribers or followers natin na hindi ko pa po nakakausap. And sana po palambing na no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At sana rin po ay for those of you po who would like to have to give me a super thanks for this video, na wala ako, I would really love and be grateful for that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all. Sana po ay may natutunan po kayo o na-realize po kayo sa ating video ngayong araw na to. I will be back for another reading, okay? Maraming salamat. And to all my Lady Elena solid and ever loyal family, I love you all from the bottom of my heart. And ang lagi ko pong bilin sa inyo is just to live one day at a time. Kalimutan nyo na muna po ang birthday nyo, ang birthday niya, anniversary, at lahat ng klase ng okasyon. Just focus on today. Today lang po. Do 3 things para sa sarili nyo. At alam nyo po, pagka nalulungkot po kayo, isipin nyo po, pag nalulungkot kayo, lahat po ng masasakit na salitang binitawan niya sa inyo, lahat ng masasakit na ginawa niya sa iyo na hindi mo deserve. You are such an angel. No? Minagmahal ka, talagang binuhos mo sa kanya, sa lahat ng pamilya niya, minahal mo, at ito pa yung binalik niya sa iyo. Kaya sana po ay maging masaya na po siya sa mga pinagagawa niya, at ikaw po ay wag niya ng, alam mo yun, mental telepathy, no? Kahit magsisi siya, bahala siya sa buhay niya. Basta kayo po, please, prioritize yourself and focus on yourself. Hayaan niyo po siyang magsisi. And there will come a time, pag lumapit itong taong to, ayaw mo na sa kanya. So, nakikita ko sa energy. And for those of you naman na gusto pa, at dahil hindi naman sobra yung panloloko, natukso lang, I mean, nagkamali lang, no? Tingnan nyo po kung gaano ka-sincere bago nyo po tanggapin. Okay, and life is too short po. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading for our third and final reading. Huwag po kayong maiinip. Ako po ay magbabalik at magbibigay po sa inyo ng reading of the day. But I do hope na napanood nyo na po yung reading kahapon. Okay, God bless you everyone, and I love you all. Stay safe, have a happy heart, and I will all see you again on my next reading. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na
Siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80. At ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details. At maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.